Magandang araw o gabi kung kailan nyo man inaabangan ang pagsusuring ito. Isipin nyo to, papaano kung mayroong mga bagay sa mundong ito na hindi basta-basta maipapaliwanag ng siyensya? Ngayon, papasukin natin ang isang napakalalim at aminin na natin medyo nakakakilabot na bahagi ng ating kultura, ang Pilipinong mistisismo at folklore. Handa na ba kayong harapin ng mga sekreto na matagal nang ibinubulong lamang sa dilim? Sisi tayo ngayon sa mahiwagang mundo ng mutya. May sikap na kasabihan sa mga matatandang kwento, hindi lahat ng proteksyon ay nabibili o napapanday. Alam niyo yon? Kapag pinag-uusapan natin ang mutya, ang tunay na supernatural na depensa, hindi yan parang t-shirt na mabibili mo lang sa tabi-tabi o armas na pwedeng pandayan. Ito ay isang malalim at primal na kasunduan. Kumbaga, kailangan mo itong bunuin at agawin mismo mula sa mga anino. Unang bahagi, ang pagsubok sa hating gabi. So paano nga ba talaga nakukuha ang sikat na mutya ng saging? I-visualize nyo to ha. Isang malamig, tahimik at basa ng hamog na sagingan. Madilim, ikaw lang mag-isa. Base sa ating mga sources, hetong matinding proseso. Una, kailangan mong mag-abang sa mismong ilalim ng puso ng saging, eksaktong hating gabi. At hindi lang kahit anong hating gabi, kailangan tuwing Biyernes Santo, ang araw kung kailan pinaniniwalaang pinakamalakas ang supernatural na enerhiya. Pangalawa, kapag may tumulong kumikinang na bato na parang bolang apoy, kailangan mo itong saluhin ng bibig mo, literal. At pangatlo, dito na papasok ang pinakamatinding pagsubok. Makikipagbuno ka sa mga dambuhalang engkanto at mga masasamang espiritu na magtatangkang bawiin yung bato sa'yo. Tatagal to hanggang sumikat ang araw. Napakataas ang nakataya rito. Kung makasurvive ka sa trial of courage na to, sa'yo ang kapangyarihan. Pero kung bibitaw ka, sinasabi sa kwento na maaari kang tuluyang mabaliw at mawala sa sarili. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi, kabal at tagabulag. Ngayon, let's say nagtagumpay ka. Nakuha mo at naitali mo yung enerhiya ng mutya sa kaluluwa mo. Ano naman ang mangyayari? Bibigyan ka nito ng literal na nakakalasing na kapangyarihan. Nandyan yung kabal. Ito yung kakayahang gawing parang makapal na goma o bakal ang balat mo, as in, hindi ka tinatapla ng bala o patalim. Tapos, nandyan din yung tagabulag. Ito naman yung kapangyarihan na ganap na maglaho sa paningin ng mga kaaway mo. Tipong nakikita ka nila sa malayo, pero paglapit nila sa'yo, poof! Bigla ka na lang nawawala. Para mas lalo nating mag-gets kung paano to nangyayari, may isa tayong historical account dito mula sa ating mga tala. Pakinggan nyo ang kwentong ito tungkol kay alias Bebot, isang miyembro ng CAFG. Natrap siya at ang mga kasamahan niya sa isang matinding tambang ng mga rebelde. Sa kalagitnaan ng atake, pinaulanan ng bala si Bebot. Pero, anong nangyari? Ayon sa kwento, yung mga bala ay tumagos lang sa katawan niya na parang hangin nang walang kahit anong sugat. Bakit? Dahil hawak niya ang mutya ng apoy. Binigyan siya nito ng bertud ng kabal at tagabulag. Nagawa niyang makatakas ng tuluyan, hindi nakikita ng mga nakapaligid na armadong kalaban. Nakakamangha, di ba? Parang nasa pelikula lang. Pero teka, may catch dyan. Walang kapangyarihan na walang kahinaan. Sa kabila ng mistikong depensa ni Bebot, mayroon itong isang fatal flaw, ang sumpa ng asin. Nung makaharap siya sa isang leader na tinatawag na Commander Hugo, alam niyo kung anong ginawa ng commander? Simpleng asin lang, isinaboy niya kay Bebot. Ang asin, ayon sa lore natin, ay isang matinding sumpa na mabilisang bumabasag at nagpapawalang bisa sa anumang proteksyon ng mutya. And just like that, nawalan ng epekto ang kapangyarihan ni Bebot at naging vulnerable siyang muli. Isang kurot ng asin lang ang katapat. Ikatlong bahagi, ang pagatiman o ang mga ritual ng pag-aalaga. Kasi nga, hindi naman ganun kasimple ang paghawak sa ganitong bagay. Ang mutya, hindi yan simpleng bato lang na ibubulsa mo tapos okay na. Buhay na enerhiya yan na humihingi ng mahigpit na atensyon. Nakakakilabot ngayon ibang proseso ang pag-atiman. Minsan, kinakailangan yung tuluyang paglunok ng bato. Sa ibang tradisyon naman, hinihiwa pa mismong laman mo para pisikal na ibaon yung mutya sa loob ng katawan mo para tuluyan kayong magkaisa. Tapos, napakahigpit din ang pag-iwas sa asin, tulad ng nangyari kay Bebot. Nandyan din yung eksaktong pagsunod sa mga utos ng isang libreta o secret guidebook at ang literal na pagpapakain ng enerhiya sa mutya gamit ang mga lihim na ritual.
Kapag nakalimutan mo ang pag-atiman, goodbye protection. Ika-4 na bahagi, mutya laban sa brass medallion. Para mas lalo nating maunawaan kung gaano kalalim to, ikumpara natin ang mutya sa tradisyonal na brass medallion o yung mga anting-anting na madalas nating nakikita. Sa pinagmulan pa lang, magkaiba na sila. Ang mutya ay purong organiko at nagmumula sa kalikasan, tulad ng puno ng saging, sa malaking igat o sa apoy. Yung brass medallion naman gawa ng tao mula sa inukit at pinday na tanso o bakal. Sa paraan ng pagkuha, kailangan mong pisikal at mental na makipaglaban sa mga espiritu para makuha ang mutya. Ang medallion, kadalasan maaring ipamana o bilhin, takos pabasbasa na lang. Pero eto ang pinaka-importanting pagkakaiba, ang source of power. Ang medallion ay kalasag na gumagana sa pamamagitan ng pananampalataya at mga Latin na orasyon. Pero ang mutya, buhay na enerhiya yan. Ito ay isang primal na kasunduan, isang literal na pact sa pagitan mo at ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata natin. Magkaiba ang bigat. At dahil diyan, dadalhin tayo nito sa ika-5 bahagi, ang huling babala. Napakabigat ng mga konseptong ito, kaya seryosohin natin ito ha. Sa mundo ng okultismo, remember this, walang kapangyarihan na libre. Lahat ay may presyo. Dahil ang mutya ay nanggaling sa mga elemento ng kalikasan, palagi itong nangihingi ng atensyon at tuloy-tuloy na sakripisyo mula sa may hawak nito. At heto ang pinaka-nakakatakot na babala. Kung hindi mo igagalang ang kasunduan kalakip nito, kung hindi mo nagawa ang tamang pag-atiman o inabuso mo ang power mo, asahan mo ang matinding paghihigante mula sa mismong espiritong nagkaloob nito sa'yo. Ang mutya ay hindi basta-basta lucky charm lang, ito ay isang napakabigat at mapanganib na pasanin. Kaya naman, matapos nating busiisin ang nakakatakot na pinagmulan, yung proseso ng pangangalaga at ang bigat ng mismong sumpa ng mutya, meron akong isang katanungan na gusto kong iwan sa inyo. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Isusugal mo ba ang iyong katinuan para lang hawakan ng ganitong klaseng kapangyarihan? Para lang maging hindi nakikita o hindi tinatabla ng bala? Handa ka bang makipagkasundo sa dilim? Hanggang sa susunod nating malalimang pagsusuri sa mga lihim ng ating nakaraan, manatiling mausisa at laging mag-ingat sa mga bagay na inaasam nyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon.